morning, Mabsat. Maestro Paul, inyong lingkod po. Kamusta na? Mega love shoutout. Lunes na Lunes po. Kamusta na? Pakinggan nga natin ito na sabi muna ni Senator Risa na isa sa mga co-author ng Anti-Pogo Act na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron siyang mensahe dito. Ngayong undas, mahigpit na yakap sa lahat ng mga nagdiriwang na alaala sa mga pumanaw nating mahal sa buhay. Pakinggan natin ito. 1 minute lang to. Or 2005, bigla akong naging solo mom. Napatay yung late husband ko. And the kids were very young. Si Sinta, toddler pa lang. Hindi na naintindihan yung nangyayari. Nakaupo lang siya sa kama namin, tahimik. Dito sa 2 older girls na umiiyak. Si Kiko tumakbo sa kwarto niya, nagkulong for a while. That was just my second year as an Akbayan party list rep in the House of Representatives. So biglang kailangan kong alagaan yung 4, mag-isa, habang nagpapatuloy. I remember yung wake niya. So, maraming taong pumunta. And then years later, some of them would tell me, oh, we were at Frank's wake. Hindi ko maalala. And I remember nga, first 40 days after he died, halos nasa bahay lang kami ng mga bata. I would go out para lang sa mga family errands. Minsan nasa bangko ako nakaupo, waiting my turn dun sa queue. May lumapit sa aking babae, tapos binati ako. Then tinignan ko siya. Tapos she put her face close to me. It was only then na nakilala ko, pinsan ko pala. So medyo in a daze kami in those first days, those first week. Pakiramdam ko noon, parang we were moving in plasma. Lumabas lang ako, and I remember, parang nasisilaw ako sa araw. I had to literally and figuratively find my balance again, find my footing again. Kasi tagal namin ng mga bata na dun lang sa bahay. Akala ko may mga issues, dynamics kami ng mga bata that we were lucky not to experience when they were in their teens. Kaya nasabi ko recently nung in their 20s na silang lahat na, oh, it's good, ngayon lang natin kailangang i-process. I guess there were things na dapat na work through namin then na hindi namin nagawa. Hindi ko rin nakita yung ibang mga bagay. And I made mistakes as a parent, and I overlooked things as a parent. And I realized now, dahil wala na akong katandem or hingian ng second opinion about this kid or that kid of ours, ganyan. Grabe din tong karanasan ni Senator Risa, Mabsat, bilang solo parent. Ilan ba anak nila dyan? 1, 2, 3, 4. 4 ang anak nila. But anyway, keep strong lang naman, Senator Risa. Alright. So ito na, Mabsat. Pag-usapan natin, may plano daw sila ngayong linggo eh. This week tsaka next week, may plano daw yung mga garapata, Mabsat. Tingnan natin to. Puntahan natin. May plano daw sila next week. Kay Pangulo, meron daw silang ikakalat na naman na pasabog kay Pangulo daw. Tragis. Hindi na sila nadala. Mga kabsat. Punta natin si Badcaster. Ito mga kabsat. Punta natin si Badcaster. 1 hour ago, DDS magpapaputok ng skandal kay Pangulong Bongbong Marcos. Maglulunsad ng rally para pababain na naman siya sa pwesto in November. Ako naman, ang dami nyo ng hakbang, ang dami nyo ng ginawa, pero wala namang nangyari. Nag-rally na kayo dyan, ilang buwan na kayo dyan, 2 months, 3 months kayo nagra-rally dyan. Wala naman sumasama sa inyo, kayo lang, mga vloggers lang. Sige nga, 5 minutes lang ata to. 5 minutes ba to? Ba't 5 minutes lumalabas dun? Yung ads ang 5 minutes. Okay, here we go. Wait lang, bilisan natin. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your... By the DDS forces, ngayon kasama na daw yung INC. Kasama na daw yung KOJC. KOJC, INC. Isama nyo na yung grupo ni Joel Islord. Another attempt para itanggal sa pwesto, pababain sa pwesto si President Bongbong Marcos. May niluluto daw sila ng major scandal. Ano kaya to? Tapos na. Discredited na yung pulburon. Wala na. Meron yun rin yung si Cathy Binag na wala naman nangyari. Inoperan daw ng drugs. Imagine mo. Total stranger. Pumunta sa bahay sa condo daw nila President Marcos, kaagad na operan ng drugs ni First Lady Lisa Aranet. Hindi lang yon, Sir Bad. May pinagayabang pa siya. May hawak siyang USB. Nagkamote. Hanggang ngayon, wala naman. Kaya pinagtatawanan na wala silang karesi-resibo. Yung resibo man nila, putragis peke pa. Diba, Makwan? Nakaka pa. Elvira G, shout out. Marcos.
Grabe itong mga tao, hindi na naman nag-iisip. Johnny Ramos, shout out. From time to time, kinikriticize nga natin siya. Maraming nagagalit sa atin na mga supporters niya. Pero come on. Deborah G, shout out. Logic. First time bisita sa bahay mo, first time mo nakita, i-offeran ka kaagad ng drugs. Kaya nga, bobo. Come on, ha? Di ba kayo nag-iisip? Try harder. So meron na naman daw, this week, meron na naman na bagong expose. Baka related ito. Baka ililink nila si President Marcos kay Martin Araneta. Kay Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez. Or pwede rin yung smuggling ng kapatid ni First Lady. Di umano'y smuggling activities sa Bureau of Customs. Marami nga sinasabi, dyan na yan nag-office sa Bureau of Customs, yung kapatid ni First Lady na si Martin Araneta. So, two Martins, pwede any of them can be linked to the President. Basta meron daw sila expose. According to itong na mukhang may insider talaga dyan sa Malacanang. Na si Attorney Jesus Francis. Yun. Sabi niya, Leonardo Ansag, dito sa post niya yesterday, sabi niya, katapusan, and I quote sa post niya, katapusan na daw ng BBM admin this coming week. Sabi ng mga DDS. May pasabog daw. Pasabog, May pasabog. Will it be a bang or another whimper like Orly Gutesa? So magiging bomba ba raw ito? Or another discredited na witness gagaya ni Orly Gutesa? Abangan. Remember the 5th of November. Yan. 5th of November. 5th of November. November 5. Okay. So, pagkatapos meron din siyang follow up dito, Sabi niya. Last night, sabi niya, DDS game plan. Magpapaputok ng scandal that leads to BBM kuno between November 3 to 7. Oh, yun this week nga. November 3 to 7. This week nga. November 3 Bantayin natin. This week. Then, massive rally by INC plus Jesus is Lord or Joel is lying or Joel is lover. Lahat na nasa kanya. KOJC around November 15 and 16. Meron rin ako napanood yung iba-ibang mga vloggers, both Marcos and Duterte vloggers, na sinasabi kasama rin daw. Kasama rin daw ang mga Muslim group sa Davao. So yan, massive rally. INC siguro mga 8 to 12 million daw. Kasi alam naman natin, parati na may meke sila ng mga numbers nila. Tingnan nyo yung kay Kibuloy sa KOJC. Yung pala, sabi ni Arlene Stone, mga 8 to 10,000 lang. Pero noon sinasabi, 12 umaabot ng ganun rin, mga 10 to 12 million. Nagmayabang nga yun. Ang daming politiko na loko na pumunta doon, dala-dala ng maleta, dala-dala ng kahon-kahon ng pera. Bumibili ng KOJC vote. Yung pala 8,000, kahit barangay captain, hindi mapanalo. Sa 8,000, kahit councilor, hindi kaya. May narangan picture tayo. kami ni Crush. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Baka naman, mga kabsat, ilan na like natin? 12 likes pa lang! Baka naman, mga kabsat. Sa mga di pa nag-like dyan, like and subscribe po. Salamat. So, meron daw INC plus JIL. Siguro JIL, mga 1 million ba to or 2 million? Ganon. Around November 15 to 18. 15 to 18, tuloy. At meron rin sinasabi ng mga DDS vloggers, hindi tayo uuwi. Hindi tayo uuwi. 3 months na sila nagtampay dyan, walang nangyari. Pwesto si President Bongbong Marcos. Hindi, walang uwian. Tingnan natin, sinabi nyo na yan eh. Nung nag-people power kuno kayo, para kay sa alleged girlfriend daw, according to Montulfo, ni Sara Duterte na si Zuleika Lopez. Wala nga, umuwi nga kayo eh. Wala, ilan linggo kayo dyan sa EDSA? Wala rin. Wala rin. Nag-pack up,
nag-away-away pa dahil yung iba inuwi daw yung mga tubig, yung iba inuwi yung mga pagkain. Nag-away-away pa. Kung pwede siguro iuwi yung portalet, iuwi rin yung portalet. Agoy. Na-vlog natin yun. Sila mismo nag-away-away. Dahil may nang uwi ng mga tubig. Truck inuwi. Hanit talaga. Ibang klase. Hindi. Major humba yun. Humba war. Okay. So, 15 to 18 ang rally nila, November 15 to 18, in time for the anniversary of President Marcos Sr. Marcos Sr. Burial, libingan ng mga bayani. Na ironically, mga Duterte rin ang nag-approve noon to preempt the November 30 rally. Yan, sabi niya, magpapatalo ba tayo? So, ang game plan, ang kwan nila, ang strategy is this week, November 3 to 7, magpaputok ng malaking pabomba. May pabomba sila na issue. Kagaya yung palpak na polvoron video na mas Chinese ang itsura. Polvoron video, yung nasa video. At yun rin, yung kay Cathy Binag, kay First Lady naman. And then, ano kaya ngayon? Siguro ay suspect ka dahil flavor of the month yung flood control. Ililink nila si President Bongbong Marcos sa flood control o anuman infrastructure anomalies. Worth billions. O kaya yun. Malink siya kay Undersecretary Roberto Bernardo. O kaya kay former Public Works Secretary na kagolf ko pa noon, si Manny Bonoan. So baka ganun. Or iba pa mga involved sa or kay Saldico. We'll see. And then this is preparatory, itong expose na ito, preparatory to a grand united INC plus JIL, Joel Islaver. Yun na nga. Magsama-sama na sila. Plus KOJC ni Apollo Kibuloy. At magaganap daw ito 15 to 18 where they will call for the resignation of President Bongbong Marcos in time sa burial ng anniversary ng burial ng tatay niya sa libingan ng mga bayani. At this is to preempt o pangkontra, pangtapat doon sa November 30 rally na led by the youth na pwede natin sabihin coalition of the willing. Yung willing, yung going by their own volition. Yung willing, yung freely gusto nila umattend nung rally at hindi yung pinipilit lang o sige punta kayo dahil utos yan ni Juan. Utos ni pastor yan kung hindi itatanggal namin kayo sa kulto natin ganon or kaya may anong punishment kayo sa kulto natin pagkatapos meron kayo available mga bus at snack at meron pang konti pang for the boys ganon. So wala yun, pilit yun hindi yun voluntary, walang free will doon. Baka may free willy doon pero walang free will so tingnan natin. Or pwede rin ang mangyari dito ay yung kagaya sa nangyari kay Kiko Barsaga, nilangaw. Mas marami mga 20 or 30 daw pumunta pero lilima lang sila. The rest mga vloggers. Mga bayaran vloggers nila, kung bakit niloloko lang nila ang sarili nila. Pagkatapos itong si Kiko Barsaga, first night lang pumunta, pagkatapos nung nakita niya walang tao at nandun nilang maraming media, so kumaripas na pauwi at naglaro ng computer games. So yan, ganyan ang mga leaders nyo. At meron pa dagdag na details dito. Si Attorney Jesus Falsis. Sabi niya, details ng DDS game plan, mag-rally for 3 days from November 15 to 18, chanting,
BBM resign or until BBM actually resigns. So tama nga, ganun rin, consistent sa mga sinasabi ng mga ibang DDS vloggers na hindi na sila uwi until President Marcos resigns. Sabi pa ni Palsis, lalangawin kaya tulad ng Kiko Barsaga, Forbes rally at tatagal man lang ba sila ng buong gabi? Kasi yung rally ni Barsaga, siya mismo umuwi na eh. Umuwi na. Nung nakita niya, lilima lang. At mas marami pang vlogger ang umattend. Kakaya yun. So what a week ha? What is start of kung mabubuo nila ito, what is start of the week meron tayo? Kasi may pabomba daw. Tingnan natin. Salamat po sa mga nag-like. We will watch out for this ha. So and also the rally ha. At for sure walang Molotov cocktail diyan. Kasi rally nila yan eh. Rally nila yan. Nagmo-Molotov cocktail naman sila doon sa rally ng mga totoong galit sa mga korap ha. Nakakatuwa nga kasi pilit na sumasakay sila sa issue ng flood control na as if ang linis-linis nila, as if hindi doon nagsimula sa kanila, yumaman at nagsimula makakuha ng malalaking projects, mga diskaya, doon nagsimula nung nagpartner ang mga diskaya sa tatay ni Bongo na nagpapatagbo yung construction company ni Bongo na CLTG Builders, Christopher Lawrence Tesoro Go Builders na sinasabi ni Bongo wala siyang kinalaman pero bakit pangalan niya nakabaranda doon nakakuan doon parang hindi pa nakapangalan na sa kanya pero kumwari wala siyang involvement doon kundi yung tatay lang niya kaya nagpadala na rin ng sulat si former Senator Antonio Trillanes para i-invite sila si Bongo at tatay niya si Desiderio sa ICI hearing. Pusta tayo, hindi pupunta yan. O yan ha. So yan muna ang paunang vlog natin for this week and we will be keeping watch on these developments and we will update you on these developments. Salamat Sir Bad. So ayan may plano guys no, sama-sama na daw sila. Itong sino daw sila? Sila INC, sila KOJC, si GIL, sama-sama na sila. Mabsat, abangan natin ngayon, no? At saka next week, kung ano man ang kanila, pasabog talaga nila kung kaya nilang pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Nakailang attempt na sila, wala naman nangyayari. Putrag, sakala nila mapapabagsak nila si Pangulo. Putrag, sakala nila, feeling nila kasi majority sila. Di ba, Mabsat? Kaya walang nakikinig sa kanila, walang gustong sumama. Sila lang pumupunta. Alak ng kamote. Siya. Okay tayo. Last subtopic tayo, Mabsat, no? Punta tayo kay Attorney Enzo. Kay Attorney Rene na lang pala. Kay Attorney Rene tayo.